Good evening. It is my privilege and honor to rise before you today to humbly present the fiscal year 2026 budget proposal for the Department of Science and Technology, its 18 attached agencies and 17 regional agencies. For fiscal year 2026, the DOST and its attached agencies build its strategic priorities on the gains it had achieved and focus on creating jobs and strengthening regional development through technology-driven enterprises. The department, together with the attached agencies, is allotted a total budget of 30 billion under the fiscal year 2026 under General Appropriation Bill. The DOST and its attached agencies most respectfully seeks your support for this budget proposal. This representation hopes that support will be granted and humbly prays that the same would even be increased after all. After all, our country's development moving forward largely depends on the advancement of science and technology. Maraming salamat po. This representation are now ready for interpellation. Thank you, Honorable Amante. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Representative Presley De Jesus of PhilReca Party List to interpolate on the proposed budget of the Department of Science and Technology. The Honorable Presley De Jesus of Party List PhilReca is recognized. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. Muntik ng madaling araw na. So, 11:47. May ilang katanungan lang ako rito. Mr. Speaker, distinguished sponsor, this representation wishes to raise a few questions for the department regarding its program in relation to the proposed budget. Unang katanungan po, ginawang sponsor, napansin ko po na walang binanggit tungkol sa PhilBox Modernization Program sa National Expenditure Program. Napakalaga po nito dahil sa dami ng aktibong bulkan sa ating bansa. Ano na po ang kalagayan ng programang ito? Mr. Speaker, distinguished colleague, ako po ay nagagalat at nabanggit po niyo po yan about Republic Act 12180. At kung napansin po niya, ninyo na wala po siya sa National Expenditure Program ng ating gobyerno sa kadahilanan na ito po ay napirmahan at nalagdaan po ng ating pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay punyo na. So alam naman po natin na ang bawat departamento ay sila po ay nagsasubmit ng kanilang budget proposal ng mga buwan ng mga Pebrero o Marso. So kaya po talagang hindi po yan na isama sa budget proposal ng DOST. Pero Mr. Speaker, distinguished colleague, hindi pa naman po huli ang lahat. Dahil pwede pa rin po tayo maglaan po ng pondo para po sa modernization ng PBOX at mapondohan po ang Republic Act 12180. Actually, ito pong batas pong ito ay naglalayong pondohan po ang modernization ng PBOX na nalolooban po ng 5 taon. So, for the first 4 years, kinakailangan po natin magpondo ng 1.25 billion. And for the last year, 2 billion at pagka ito po ay napondohan, mas magiging maayos ang serbisyo ng ating pong DOST at lalo't higit ng PBOX. Maraming salamat po, Mr. Speaker, distinguished colleague. Thank you, Mr. Speaker, distinguished sponsor, no? Mukhang kinulang ho kayo ng budget dahil late na po, no? Pero wag ho kayo mag-alala. Napakaswerte niyo po. Nandito po ang ating chairperson po ng Committee on Appropriations. Palapakan po natin si Chairwoman Swansing. Baka nakikinig po siya kanina at nakita nyo, nakangiti naman siya. Baka mapagbigyan kayo. But in truth, Mr. Speaker, napaka-importante po ito, no? Itong PhilBox na kasi napakarami pong buwan na bulkan na talaga namang pumuputok dito at very active sila. According to Kong Bong Suntay. Ang sulit ko pong katanungan, maaari mo bang malaman kung ano ang ginagawa ng DOST upang labanan ng pinsala ng bagyo, baha at iba pang kalamidad? Mr. Speaker, distinguished colleague, ang DOST ay aktibo nagsasagawa ng iba't ibang hakbang
upang mabawasan ang pinsala ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Kabilang dito ang pagpapaunlad ng mga teknolohiyang makakatulong sa maagang babala o early warning system, pagpapalakas ng kapasidad ng mga komunidad sa paghahanda at pagtugon sa sakuna, at paggamit ng agham at teknolohiya para sa mabilis na rehabilitasyon. Kasama rin sa mga programa ng DOST ang pagpapabuti ng monitoring equipment tulad ng mga radar sensors na ginagamit ng pag-asa, pagsasagawa ng research at development para sa disaster risk reduction, at pagbibigay ng kaalaman, trainings at suporta sa mga lokal na pamahalan at komunidad upang maging handa sa panahon ng kalamidad. Thank you, Mr. Speaker and distinguished sponsor. My next question, may epekto ba ang kakulangan sa budget sa disaster prevention at resilience laban sa mga bagyo at iba pang kalamidad? Mr. Speaker, alam po ninyo, napakalaki po ng bahagi ng mga pondo sa isang departamento. Pagka ang isang departamento talagang limitadong pondo, talagang ang ahensya po ay hindi po nila magagawa ang kanilang tungkulin, hindi makakapag-upgrade ng mga kagamitan, mga maintaining or monitoring system at pagpapatupad ng mga programa para sa kahandaan at mabilis na pagtugon ng sakuna. Actually, Mr. Speaker, ay alam po ninyo, ngayon po, ang radar system po natin ay we have 19 radar system. Pero ang gumagana lang po ngayon ay 10. Pero hopefully by next year ay magawa po yung 4. So more or less ay mga 14 po ang radar system na pwedeng gumana sa susunod pong taon. Pero since Mr. Speaker, nandito na rin lang po ang atin pong chairman ng Committee on Appropriation, tingin ko naman po ay hindi rin po kalabisan. Alam po ninyo, ang halaga po ng isang radar system ay 250 million. So, kung papalitan lahat po natin, Mr. Speaker, ang radar system ng ating bansa, siguro, mangailangan lang po tayo ng humigit kumulang na mga 25 million per radar system. So, that's 250 million per radar system. Kung papalitan po lahat yung 19 radar system, so more or less that is only 50 billion? 5 billion, if I'm not mistaken. Yes. So, what is 5 billion? Kung ang nakasalalay naman po ay yung pong kasiguraduhan ng serbisyo ng ating pong pag-asa. Thank you, Mr. Maraming Speaker. salamat po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Napakaganda ho ng sagot nyo. Meron ba tayong radar system sa Catanduanes? Yes, opo. Meron po tayong radar system sa Catanduanes. At ayun po, kung hindi po tayo nagkakamali. Meron po tayong radar system sa Catanduanes, subalit nasira po nito pong nakaraang bagyo, pero yan po ay papalitan na rin po. Mr. Speaker, distinguished sponsor, maayos po ba yung radar system natin sa Catanduanes? Gumagana po ba yun? Mr. Speaker, distinguished colleagues, nasira po itong nakaraan lamang pong bagyo, pero ito po ay papalitan na rin po. Thank you, Mr. Speaker. I have no more questions. So ako po ay medyo nalulungkot dahil po kakulangan ng ating budget sa DOST, especially po sa sinasabi nyo radar system. Tandaan nyo po, remember that our country, mga 27 to 30 na typhoons every year dumadaan sa atin. So sana po ay masuportahan natin ng ating Kongreso ang budget po ng DOST. Maraming salamat and God bless DOST family. Thank you very much.